Alright, at syempre ngayon naman, bago tayo magpatuloy sa ating mga live discussions, puntahan muna natin si Jules Giang para sa live na live dyan sa May EDSA. Good morning, Jules. Hello, good morning, Diane, Audrey, and Carla. Siyempre, live na live nga tayo ngayon dito sa May People Power Monument para sa 29th anniversary ng People Power Revolution. At bibigyan ko lang kayo ng kaunting updates. Una-una, siyempre, ang tema natin for today, ituloy ang pagbabago. Regarding road closure, kanina pang 12 midnight hanggang 4 p.m. umano ang road closure dito. Nagsisimula yan mula Shaw Boulevard hanggang Santolan. Dito yan sa may northbound. Kaya kung mapapansin natin sa kabaan ng EDSA, sarado yung northbound. Samantala, nasa southbound medyo mabigat ang traffic. Regarding security, nandito na po ngayon sa People Power Monument ang advanced team ng Malacanang. Kaya naman talaga mahigpit na po ang security dito. Even sa media, kanina mga 5 a.m. nandito na kami, mahigpit talaga ang in-implement na security measures. Now, let's go to the activities. 11 a.m. aasahan na magsisimula ang pre-program kung saan ipapaliwanag ang tema ang ituloy ang pagbabago at kung paano ipinagdiriwang ang EDSA sa mga probinsya kasi last year, gugunitain nila mamaya na dinala pala ang People Power sa iba't ibang probinsya, lalong-lalo na sa mga disaster-affected provinces tulad na lamang ng Cebu, Bohol at Leyte. Itong Cebu at Bohol, ito yung mga tinamaan ng Lindo last year. Siyempre, ang Leyte naman dahil sa Yolanda. At kung mapapansin din natin sa ating mga kabarkada dyan sa studio na simple lamang ang celebration this year kasi bilang paghahanda pala to sa mas malaking celebration next year kasi ipagdiriwang naman natin ang 30th anniversary na ng EDSA People Power. By 11:23, magsisimula naman ang pre-program but before the pre-program, gaganapin naman itong Unity Walk na pangungunahan ng PNP at ng AFP. Sila ay magkakapit-bisig patungo dito sa People Power Monument at inaasahan natin na 300 policemen and 300 na soldiers naman ang magkakaisa para dito sa Unity Walk. Kung titingnan natin ang simbolismo nitong Unity Walk ay bilang paggunita sa salubungan na nabanggit nga kanina ni Audrey dito sa EDSA noong February 23, 1986 kung saan pinangunahan ito ng Philippine Constabulary sa pangunguna ni dating General Fidel Ramos at ng Armed Forces of the Philippines sa pangunguna naman ni Defense Minister Juan Ponce Enrile. Itong Unity Walk ay masasaksihan ni Pangulong Aquino at sa pagdating naman ni Pangulong Aquino siya ay sasalubungin mamaya ng EDSA People Power Commission o itong EPPC sa pangunguna naman ni EPPC Chairman Executive Secretary Pepito Ochoa. At susunod naman yan ay Paquito Ochoa. Siyempre susundan naman yan ng wreath-laying ceremony. At ito ay pangunahan ni Pangulong Aquino at siyempre itong wreath-laying ceremony ay isang simbolismo para sa pagbibigay pugay sa lahat ng ating mga bayani na nagbigay ng kanilang oras at siyempre sakripisyo at maging ng kanilang buhay para sa ating kalayaan na tinatamasa sa mga araw na to. Ang paggunita sa wreath-laying ceremony ay pagbibigay din ng halaga sa na makaturungan sa ligang batas na meron tayo ngayon sa karapatang bumoto at mahalal, sa demokrasya at siyempre sa kalayaan mula sa diktatorya. Pagkatapos naman ng wreath-laying ceremony ay magtutungo ang lahat ng mga imbitado dito, lahat ng ating mga mamamayan mula sa People Power Monument tungo naman sa EDSA Shrine ng 12:15 para sa Holy Mass. At ito naman ay pangungunahan ni His Eminence Luis Antonio Cardinal Tagle. Kaya yan lang naman ang ilan sa mga updates natin para sa 29th EDSA People Power Revolution anniversary dito mismo sa People Power Monument. Balik sa studio. Alright, maraming salamat sa iyo, Jules Giang, at mamaya babalikan ka pa namin para sa marami pang updates. So ngayon naman, Audrey, ano ba mga mangyayari ngayon? Okay, mamaya mapag-uusapan po natin dahil ang Valenzuela City ay nakatanggap ng award dahil sa pangangalaga ng kalusugan sa kanilang bayan. Gayun din, mapag-uusapan din natin ang tugon sa mga kinakaharap ngayon ng K-12 para to sa mga kabataan, mga estudyante. At mapapanood din natin ang I Love My Culture, ETC. Makakasama nyo ako sa One Life at magbibigay tayo ng mga trivias about people power. Kaya mga boss, abangan nyo yan. At syempre, maaari nyo kami mapanood via live streaming ptv.ph. Maaari nyo i-like ang aming Facebook page, facebook.com/gmorningboss. I-follow po aming Twitter account at gmorningboss at bisitahin na rin ang aming YouTube page, PTV Space PH. Kaya dyan lamang po kayo dahil magbabalik pa ang Good Morning, Boss!